Ito po may kinalaman doon sa research vessel, no? Research vessel na namataan doon sa lugar ng Catanduanes. Ang pangalan po ng vessel ay Tankaki. Tankaki. Pero ang reference po dito sa mga article, ang pangalan niya is Jiajing. No? Paano ganoon? Paano nagkaganon? Tankaki ho ito, yo. Tankaki. Pero Jiajing. Ating alamin kung sino si Tankaki. Ayan. Ayan pala. Si Tankaki ay isang pilantropo noong early 1900s. Malaki ang nagawa niya sa China at siya ay isang southerner. China, from southern China. At malaki po ang naitulong niya sa pagtatatag sa mga political limelight, mga makabayang activity nito ni Tankaki. Si Tankaki, ang kanyang pangalan, ayun, Chen Jiajing. Pero Tan, ang kanyang Chinese character na ginagamit ay Tan. Yung Tan ho kasi minsan, ang pronunciation niya, Chen. Kaya minsan yung mga Chan ang apelido, si Marie Chan. Pag nakita mo dun sa Chinese character, ay gamit pala ay Tan. Depende lang ho yan dun sa pronunciation. Kaya yan, Chen Jiajing. So yan po Yan po kung bakit Jiajing ang gamit pero Tankaki ang nakalagay rito sa kanyang maritime ID. Okay, so para paglilinaw lamang ho yan. Karagdagang kaalaman. Okay? So dito po nakikita po natin na tayo ay subservient. Ano po ibig sabihin ng subservient? Wala. Inutil. Pagdating sa pambubuli ng China. Sinasabi dito hindi sila pinaakyat ng kapitan dahil nga daw sa COVID. At humingi na ng paalam, pahintulot nung nasita na. Pero nung hindi pa nasisita, walang inisyatiba na humingi ng pahintulot. At tila, matapang pang magsalita yung kanilang representante dito. Sabi dito sabi ng representante, ito, in Chinese embassy. But the Chinese embassy on Monday issued a statement saying, the fact is that the Chinese scientific survey ship is seeking humanitarian shelter in Philippine waters due to unfavorable weather and sea conditions in the Pacific, where they are scheduled to conduct a research mission. Pero sinasabi naman, wala naman daw warning. Maganda naman daw ang panahon. It was quite unnecessary kumbaga. Tapos it added, that the ship sought clearance and humanitarian assistance from the Philippine government and maintained communication with its relevant authorities all the time. Propaganda dahil wala pong katibayan na gano'n na nangyari. Parang nangyari is only after the fact. Nakapasok na sila, namataan na, bago pa lang dito ginawa. Tapos ito nakakainis Everyone is entitled to freedom of speech. However, malicious hype up, sinisensationalize daw, and irresponsible and baseless accusations that run counter to common sense are not acceptable and should not be appeased in a society that believes in rule of law and international norms as well as mutual respect. Sino ba nagsabi nito sa embassy ng China? Ang sarap supalpalin Anong pinagsasabi mong mutual respect? Kayo ba ay nagpakita ng respeto nang kayo pumasok sa aming karagatan? Yung pag ginawa ninyo ay according sa rule of law, sa international norms, practices, or ethical practices. Wala kayong delikadesa. Bastos kayong mga inchik na to. Tapos sasabihin mo pa, ikaw pa may ganang magsabi na
mutual respect, ni hindi mo kami ginalang. Nakakainit ito. Ganyan sila mag-issue eh. Kapag may mga sigalot, may dispute, o yung may mga nagawa sila na, Paul yan. Sila pa galit. Mag-i-issue yung kanilang spokesman na sa kanilang foreign affairs. Matapang pa. Gaya nito. Chinese Embassy sinasabi, baseless accusation that run counter to common sense. Yung ginawa ninyo. Counter sa common sense. Kahit hindi ko alam yung tungkol dyan sa mga international law of international blah blah blah. Mga batas ng panlalayag. The mere fact na nakita kayo dito, hindi nyo man lang binigyan ng kortesiya, ang PCG paakyatin dyan, kayo ang walang common sense. Kayo ang bastos. At hindi rin kayo dapat galangin. Kaso. Walang magawa ang gobyerno. Walang magawa ang administrasyon natin. Walang magawa. Bakit? Bakit? Itawa ko na lang. Alam niyo, sa panahon ngayon, kung bakit napatumba ang Vatican, kung bakit napatumba ni Trump yung mga bangkerong walang alam kundi magkamal ng pera, na magpahirap, nagkaroon na nga ng COVID, maniningil pa ng interes, kaibigan ko, pinababayad na 100,000. Kala niya, parte na doon yung kasama na yung amortization niya, yung pala interest lang. Kaya yung mga iba, yung mga miyembro ng banking kabal dito sa Pilipinas, nawawala na rin. Nung pa hinahanap eh. Yung dito sa Pilipinas eh. Presidente niya nawawala. Kasi may crackdown. May crackdown. Kayo mga ahente ng banking kabal, nasaan na kayo ngayon? Kaya ngayon, alam nyo kung bakit hindi tamimi ang administrasyon. Bakit? Kasi nagahari ho ngayon. Nagahari ho ngayon yung impormasyon. Impormasyon. Takot ang Papa na mabulgar, mabunyag ang mga katarantaduhan nila dyan. Dahil may impormasyon. Takot yung bangkero. Mabunyag dahil yung impormasyon ay kahiya-hiya. Takot yung politiko. Mabunyag ang dahil ang impormasyon siya'y nagre-rape ng mga bata. Takot sila sa impormasyon dahil ang impormasyon ay naglalaman ng mga ritual. Nakabahagi ang isang mataas na opisyal sa bansang ganito. At ang ritual niyan ay pumatay sila ng bata at alam nyo na, ganyan, bla 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 bla. Natakot-takot, nakakatakot nga naman. Kung ikaw nandun sa kalagitnaan na yan at sabihin ay, gawin mo yung gusto kong gawin. Pag hindi mo ginawa yan, lalabas yung impormasyon yan, iuutot ko yan. Siyempre, mahal mo pamilya mo. Gusto mo maitago yung magmumura ka pa ba? Kung nagawa mong murahin ng Amerika, in China hindi mo pwedeng murahin. Dahil may impormasyon. Okay. So, yun naman ho. Kaya, kahit ano pang gawin natin, tayo mga nag-aanalisa, tayo man malawak ang ating kaalaman tungkol dyan sa
sea of law, navigational law, etc. etc. Pag walang pagkilos galing sa pamahalang ito, wala rin mangyayari. Bakit hindi kumikilos? Bakit kulutoy? O yung animoy matapang, nangungulutoy pag China na dahil sa impormasyon.